Sa kaugnay na balita, personal na tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Isabela upang inspeksyonin ang bumigay na tulay na nagkokonekta sa Cabagan at Santa Maria. Ayon sa Pangulo, disenyo mismo ng tulay ang isa sa mga naging problema sa nangyaring insidente. Ang buong detalye ihahatid live ni Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Cabagan, Santa Maria Bridge na bumagsak matapos dumaan ang tatlong umano'y overloaded na dump trucks. Kasama ni Pangulong Marcos sa ginawang inspeksyon sina DPWH Secretary Manuel Bonoan at Isabela Governor Rodito Albano. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay. Dapat daw kasi ay suspension bridge ito o nakasabit at suportado ng kable, pero hindi ganon ang kinalabasan. Narito si Pangulong Marcos. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong, eto, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin. Binanggit rin ito na dapat ay 1.8 billion pesos ang halaga ng proyekto pero binawasan at ginawang mas mababa sa 1 bilyong piso lamang. Umabot niya sa 1.2 billion pesos dahil noong ginagawa ay may nakitang gumagalaw kaya nag-refit. Sinundan naman niya ng contractor ang disenyo pero dahil nga may problema ang design, mali ang specification. Narito muli si Pangulong Marcos. Ang punot-tulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang tulay ay 44 tons lang, kaya hindi talaga nito kakayanin ang bigat ng tatlong dump trucks na dumaan kaya bumigay ang tulay. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga nasa likod ng kapalpakan, pero sa ngayon ay uunahin na muna niya ang pagpapagawa sa natirang tulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso.